Greetings in Jesus Christ, precious and wonderful name. Una po sa lahat, nais ko pong batiin kayo ng Merry Christmas. Nagpapasalamat po ako na isinugo ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na ang bawat isa na sumampalataya sa kanyang anak na si Jesus ay huwag mapunta sa kapahamakan, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit na kasama ng Panginoong Hesukristo. Nagpapasalamat po ako at nakilala ko ang ipinadala ng Diyos at iyan ay ang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay na si Jesus. Sa Isaiah chapter 9 verse 6. So Isaiah chapter 9 verse 6, ito po ang sabi. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat. At ang kaniyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Yan po ang Panginoong Hesukristo. Dito po, ipinakikita na si Jesus ay ipinanganak at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat. So, ipinakikita po ang Panginoong Jesus na 100% tao. Na si Jesus ay ipinanganak katulad ng bawat isa sa atin. At ang Panginoong Hesukristo po ay 100% Diyos. Ano po ang sabi? For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Ang Panginoon pong ay 100% tao at 100% Diyos. Yan po ang Panginoong Hesukristo. Sa Lucas po, Luke chapter 19 verse 10 ay ito po ang sabi. Panginoong Hesukristo po ang nagsasalita dito. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ang Panginoong Jesus po ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. And found me. At natagpuan po ako ng Panginoong Jesus. Labis po akong nagpapasalamat sa kapatawaran ng aking mga kasalanan, sa kaligtasan ng aking kaluluwa, na ako po ay heaven bound. Yan po ay ilan lamang sa mga ibinigay sa akin ng Panginoong Jesus nang siya ay tinanggap ko sa aking puso bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay na may pananampalataya. Tingnan po natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa mga awit, Psalms, chapter 103, from verse 9 to 11, ay ito po ang sabi. He will not always chide, neither will he keep his anger forever. He hath not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him.
Hindi siya makikipagkaalit na palagi, ni kaniyamang tataglayin ang kaniyang galit magpakailanman. Siya hindi gumawa sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan, ni gumantiman sa atin ng ayon sa ating mga kasamaan. Sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, gayong kalaki ang kanyang kagandahang loob sa kanila na nangatatakot sa kanya. Bigyan po natin ng pansin ang verse 10. He hath not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. Siya'y hindi gumawa sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan, ni gumantiman sa atin ng ayon sa ating mga kasamaan. I am most grateful today that God has not dealt with me according to my sin, that He has not rewarded me according to my iniquity. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na siya hindi gumawa sa akin ng ayon sa aking mga kasalanan, ni gumantiman sa akin ng ayon sa aking mga kasamaan. Kasi po, kung ang Diyos ay gumawa sa akin ng ayon sa aking mga kasalanan at gumanti sa akin ayon sa aking mga kasamaan, then I will receive nothing but His wrath. You see, the wages of sin, the reward of sin is death, eternal death. Tingin po natin sa Romans chapter 6, verse 23. For the wages of sin is death, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, for the wages of sin is death, eternal separation from God. That means you are going to hell because of your sin. Pupunta ka ng impyerno dahil sa iyong mga kasalanan. Pupunta ako ng impyerno dahil sa iyon ang kabayaran ng aking kasalanan. But yung pong verse, hindi natapos doon. Ang sabi, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Datapwat, ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, kung may Kristo ka, mayroon kang buhay na walang hanggan. Ang tanong po, may Kristo ka ba sa puso mo? So, if we die in our sins, karapat-dapat lamang po na tayo ay pupunta sa isang lugar na tinatawag ng Bible na hell, kung saan ang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi nawawala. Yan po ay nasa Mark chapter 9 verse 48. At kung saan may pagtangis at pagngangalit ng ngipin. There will be weeping and gnashing of teeth. Yan po ay nasa Luke chapter 13 verse 28. And that is what I deserve. That is what you deserve. Marami pong mga tao ngayon ay humihingi ng katarungan. Hindi niyo po magugustuhan ang katarungan kung yun po ang inyong hinihingi. Bakit ko po nasabi iyon? Kasi po, kung makukuha mo ang katarungan, yung pong katarungan iyon ay impyerno.
Because hell is what we deserve. That is what sin earned us. Napakabuti po ng Diyos sa ating lahat. At ako po'y nagpapasalamat ng lubos sa aking Panginoong Hesus na He has not dealt with me according to my sins. That He has not rewarded me according to my iniquities. Siya hindi gumawa sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan, ni gumanti man sa atin ng ayon sa ating mga kasamaan. Iyan po ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, ang puot ng Diyos ay para sa akin, para sa iyo, dahil sa ating mga kasalanan. Pero ang ginawa ng Diyos, He laid on Him the iniquity of us all. Yan po ay nasa Isaiah chapter 53, verse 6. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan, at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Yung pong puot ng Diyos ay was laid on Him, to Jesus. Yung pong lahat ng ating mga kasalanan ay ipinasan sa Panginoong Jesucristo. Imbis na ako ang parusahan, imbis na ikaw ang parurusahan, ang pinarusahan po ay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Yan po ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tingnan po natin sa John chapter 3, verse 16. Panginoong Jesucristo po ang nagsasalita dito. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinamang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan po ang Pasko, nang ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ayan po ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayaw po ng Diyos na mapahamak tayo. Ayaw niya na mapahamak ka. Ayaw niya na mapahamak ako. Tingnan po natin ang 2 Peter chapter 3, verse 9. Ano po ang sabi? Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapaliban ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. God sent His Son to this earth in Jesus. The God-man lived a perfect life, and then Jesus willingly laid down His life on the cross. This perfect person gave His perfect life as a perfect sacrifice to perfectly satisfy the perfect wrath of God. You see, God released His wrath against my sin and your sin sa Panginoong Jesucristo. And Jesus satisfied God's wrath on the cross, na ako dapat ang magbabayad ng kasalanan ko.
na ikaw dapat ang magbabayad ng kasalanan mo. Sa Romans chapter 5, verse 8, ay ito po ang sabi. Datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Napaka-liwanag po. Tingnan niyo po ang verse 9. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kaniyang dugo ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. We are now, if you have Jesus in your heart, now you are justified by His blood, and we shall be saved from wrath through Him. Tayo po inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo na ipinangtubos sa ating mga kasalanan. Ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ang kailangan lamang natin gawin ay aminin natin na tayo pong lahat ay makasalanan. Yan po ang sinasabi ng Romans 3:23. Tingnan niyo po. For all have sinned and come short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo pong lahat ay makasalanan. At dahil po sa ating mga kasalanan, hindi po tayo makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, dahil po sa ating mga kasalanan, hindi po tayo makakapunta ng langit. Kaya po ipinadala ang Panginoong Jesucristo rito. Dahil ayaw po ng Diyos na tayo ay mapahamak, kundi ang gusto po niya, tayo pong lahat ay magsisi ng ating mga kasalanan. At tingnan po natin ang Romans chapter 10, verse 9. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. At yun po ang gagawin. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan, aminin mong makasalanan ka, humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan, at ayan po sabi, confess with your mouth the Lord Jesus na Panginoon. Pahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon. At sasampalataya ka sa iyong puso na si binuhay ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Napakaliwanag po ng salita ng Diyos. Alam niyo po, your works will not save you. Ang inyo pong mabubuting gawa ay hindi kayo maliligtas. Hindi po tayo maililigtas ng ating mabubuting gawa. Tingnan po natin sa Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi po sa ating sarili. Wala po tayong magagawa para mailigtas natin ang ating sarili. Ito po ay kaloob ng Diyos. Ito po ay gift, regalo. Pagka po regalo, nasa sa inyo po kung gusto niyong tanggapin ang regalo o hindi. Meron po kayong choice. Pero ito pong regalong ito ay libre. Hindi niyo na po babayaran dahil may nagbayad na.
At ito po ay ang Panginoong Jesucristo. Mamimili ka po kung tatanggapin nyo ang Panginoong Jesucristo o hindi. Kayo po ang magdi-decide. Kaya po ito ay personal na relasyon kay Kristo. Si Kristo ay nasa sa iyo at ikaw ay na kay Kristo. Yun po ang personal na relasyon. Kung tatanggapin mo ang Panginoong Jesucristo na may pananampalataya sa puso mo. Verse 9. Not of works, lest any man should boast. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Hindi po sa pamamagitan ng mga gawa. Maliwanag ano po? Para wala po tayong ipagyabang na naligtas natin ng ating sarili dahil may ginawa tayo. Hindi po. Ang kaligtasan po ay regalo sa pamamagitan ng biyaya ng may pananampalataya. Yung pong ating mga mabubuting gawa, ang ating pong mga righteousness, ay filthy rags, maruruming basahan lamang po sa harapan ng Diyos. Bumalik po tayo sa Isaiah. Isaiah chapter 64, verse 6. Ito po ang sabi ng Isaiah. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi. Ayun po. All our righteousnesses are as filthy rags. At nalalantang gaya ng dahon kaming lahat. So, one of these days po, tayo po'y mawawala. Ang tanong po, saan pupunta ang iyong kaluluwa? Kailangan po, bago kayo umalis sa mundong ito, alam nyo na po kung saan pupunta ang inyong kaluluwa. Dalawa lang po ang pupuntahan, langit o impyerno. Wala pong in-between, wala pong purgatorio. Okay po? At tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. So tayo pong lahat ay masama. Ang tao po ay sadyang masama. So, good works will not earn you a place in heaven. Kailangan po tumalikod kayo sa inyong mga kasalanan, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, and place your trust in Jesus. Kung ginawa niyo po yan, be thankful that God has not dealt with you according to your sin, that He will not rewarded you according to your iniquity. Because Jesus has paid that price for you. That Jesus has paid that price for me. Ang mabubuti pong gawa ay magkakaroon lang po ng merit, magkakaroon lang po ng halaga pag kayo po ay may Kristo na sa puso. Dahil tayo pong mga mananampalataya kay Kristo, kung ikaw po ay may Kristo na sa puso, balikan po natin ang Ephesians chapter 2, verse 10. Ito po. For we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Sapagkat tayo'y Kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. So, magkakaroon lang po ng merit ang inyong gawa kung meron po kayong Kristo sa puso. Pag wala po kayong Kristo pa sa puso, pag wala pa po kayong relasyon kay Kristo, ang inyong pong mabubuting gawa ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Okay po? So be thankful that
For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but will have everlasting life. This is the message. This is the message of Christmas. Nang ipinadala ng Panginoong ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak. Ayun po ang Christmas, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay po? And also, Jesus came to seek and to save that which was lost. And he found me. So I hope and pray that he will find you too. So, Merry Christmas, everyone! Okay po, so sorry po. Next week na lang po natin umpisahan ang Revelation chapter 18. Okay po? Lord willing po yon. So, I hope and pray that I will see you here, there, or in the air. Goodbye!